Ito ang resignation letter ni PhilHealth Anti-Fraud Officer Thorson Montesquit na pinadala niya kay PhilHealth President and Chief Executive Officer Ricardo Morales kagabi. Sa liham, kinontra ni Kate ang plano ng PhilHealth na pagbayarin ng kontribusyon ang mga OFW pansalo sa ahensya. Sabi niya dapat ding imbestigahan ang hindi patas na proseso ng promotion sa ahensya. Sumbong pa ni Keith kay Morales, atrasado na ang sweldo at hazard pay niya mula nang imbestigahan ang PhilHealth officials. Naniniwala rin siyang matindi ang katiwalian sa PhilHealth. Ang Pilipinas ay tumugon sa panawagan ng World Health Organization sa mabilisan at agresibong aksyon laban sa paglaganap ng COVID-19 pandemic. Kamusta naman ang panawagan ng Pangulong Duterte sa kanyang laban sa isyu ng korupsyon? Ang pagsugpo ng korupsyon ay isa sa mga daan para sa direksyon ng gobyernong Duterte sa pagbabago. Marami nang naparusahan at nasibak dahil sa kampanyang ito. Para sa pinakalitis na issue ng korupsyon, hinihinalang may nabubuong mafia sa loob ng PhilHealth. Paubos na pondo ng PhilHealth pagsapit ng 2022. Ang hindi makatarungang mandatory payment ng mga OFW. Ito ay ilan lamang sa mga nakitang anomalya ni Atty. Thorson Montesquit bilang isang anti-fraud legal officer ng PhilHealth. Si Atty. Kit ay nagbalitang nag-file ng resignation dahil sa hindi pagkakasundo sa iba't ibang issue katulad ng usapin ng proposed mandatory payment ng mga OFW. Sino nga ba si Atty. Thorson Montesquit, ang tinaguriang whistleblower ng Crime of the Year? Tara, samahan niyo ako at atin siyang kilalanin. Si Atty. Thorson Montesquit ay isang proud Igorot na taga-poblasyon La Trinidad, Benguet. Siya ay anak nila Mr. Victor Sarape Kit na dating empleyado ng DILG at Mrs. Salome Bolona Montes Kit, isang guro. Noong taong 1996, dahil sa curiosity at perspektibo ng siguradong edukasyon at trabaho, siya ay nag-apply at pumasok sa Philippine Military Academy. Si Thorson Kit ay naging PMA cadet at naging miyembro ng PMA Kaakibat Class of 2001 at PMA Class of 2002. PMA ang isa sa nagmulat kay Thorson Kit ng tunay na serbisyo publiko para sa ating bandila. Nawala tayong ibang interes na dapat isulong kundi ang interes ng mamamayang Pilipino. At walang ibang dapat protektahan kundi ang konstitusyon at ang demokrasyang sinasagisag nito. Ayon kay Atty. Kit, one has to have a courage to do good for the Filipinos, integrity of your cause, and the loyalty not to your bosses, but only to the Filipinos. Si Atty. Kit ay nagpursige sa pag-aaral hanggat siya ay naging ganap na abogado noong 2011. Ilan sa kanyang mga natapos na kurso ay ang Bachelor of Laws at Jose Rizal University, BS Criminology at St. Ferdinand College, Isabela, BS in Commerce, Major in Management at University of Baguio, Public Safety Basic and Officers Course at Public Safety College. Si Atty. Thorson Montesquit ay hindi basta-bastang public servant. Ilan sa mga naipasa niyang government examination ay ang Career Service Professional noong 2002, CES Board Third Level Written Examination noong September 2015, at Philippine Bar Examination noong 2011. Dagdag pa dito ay ang kanyang samut-saring mga training at seminars.
hindi matatawaran ang serbisyong publiko ni Atty. Kit. Si Atty. Kit ay naging isang police captain ng Philippine National Police mula noong 2003 hanggang 2014. After niya makapasa sa bar exam, si Atty. Kit ay nagtayo ng kanyang sariling law firm kung saan siya ang tumatayong general manager nito. Sa larangan ng batas, si Atty. Kit ay ilang beses at matagal na naging legal consultants ng iba't ibang organisasyon at LGU. Bukod dito, pinangasiwaan niya ang People's Law Enforcement Board ng Municipality ng Taytay noong 2016. Siya rin ay nagkaroon ng pagkakataon na magsilbi bilang Operation Manager ng National Anti-Environmental Crime Task Force noong 2017 at naging Special Assistant to the Secretary Roy Simatu of DNR during the height of various environmental issues escalated in the country. Hanggang siya ay naitalaga bilang Anti-Fraud Legal Officer, Office of the President and CEO ng PhilHealth. Bukod sa mga ito, advokasya ni Atty. Kit ang tumulong sa mga nangangailangan, mahina at mahihirap. Siya ay mayroong sariling initiative na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang FB page entitled Thorson Kit Sumbungan Forum. Ito ay may halos 12,000 followers kung saan ang isang tao ay maaaring makapagsumbong at mabigyan ng initial na advice sa maaaring gawin. Ang educational background, achievements at public service experience ni Atty. Thorson Kit ay hindi pwedeng tawaran bagkus sapat para maglingkod sa bayan sa kahit anong kapasidad. Kung ang pinag-aralan at experience lang ang ating magiging batayan para sa iba't ibang kapasidad ng paglilingkod sa bayan, ay hindi nakapagtataka na hindi mawawala ang isyu ng korupsyon sa lipunan dahil lahat ng nakaupo ay sobrang galing at talino. Hindi ba dapat pinapahalagan natin ang karakter ng isang tao, lalo na ang taong may pinanindigan magsabi ng katotohanan? Taong walang takot gawin ang kanyang tungkulin, lalo na ituwid ang maling sistema. At higit sa lahat, hindi ba dapat mas kinakatigan natin ang mga taong gustong makatulong sa kahit na maliit na paraan para sa direksyon ng pagbabago? Mga kababayan, yan po si Atty. Thorson Montes Kit, isang simpleng mamamayan, isang masigasig na public servant, isang taong may takot sa Diyos at may malasakit sa bayan. Ayaw na ayaw ko po sa mga kurap kasi ang tingin ko sa kanila mga api. Ayaw ko po na inaapi ang mga mahihina at walang laban. Ayaw na ayaw ko din pong ako ay inaapi at ako po ay lumalaban sa mga api. Higit po sa lahat, ayaw na ayaw kong inaapi ng kahit kanino man ang mga OFWs kasi sobrang naawa po ako sa kanila.